ay kukuha tayo ng pea flower or yung tinatawag nilang butterfly flower, wild flower. Ayan, ito ay ginagawa nilang tea or juice. Kaya tignan natin. So ayan mga inday, nakikita nyo, ayun yung bahay namin. So ayan, nakikita nyo, andito ako sa kalsada. Dahil wala naman dito nagmamay-ari, tayo ngayon ay kukuha. Ayan, magpaalam muna tayo sa kahoy. Ganon. Ayan, so meron din tayong daladalang basin syempre. So ito na nga po yung tinatawag nilang pea flower. So mag-start na po tayo sa ating pong gagawing juice. Meron po ako dito isang buong lemon, tapos yung kinuha nating butterfly flower or pea flower, tapos ito po akin na pong hinugasan at nilinisan nang sa ganun po ay may pakita ko na kung malinis na. Unahin natin ang melon. At meron din po ako ditong pure honey. Yan yung magsisilbing pampatamis. At syempre, meron tayong kalahating litro ng leche. So, unahin kong mag-slice ng lemon. Ang pag-slice po ng lemon, kailangan maninipis lang po. Nang sa ganun, hindi po natin masyadong malasahan yung pait-pait. Ayan. Slice natin po lahat para hindi sayang yung ating lemon. Ayan. Ganyan lang po siya ka-ninipis. Yung iba, tinanggalan ko na rin po ng buto para hindi mabuto yung ating pea flower juice. Ayan, dahil nayuyupi na siya, pinanggalan ko na yung sa puwet niya. Ayan. Medyo hindi na po kasi bago yung lemon natin, kaya malambot na siya, tsaka hindi siya na-ref. Okay, slice po natin. Ilagay na po natin dito sa may pitchel. Huwag po kayong mag-alala, malinis na po yung aking kamay. Kaya po, nilagay ko naman, hindi ako nag-gloves. At dito po makikita nyo, meron po akong inilagay na mainit na tubig. Sa ganun po ay medyo maluto yung ating pong pea flower na hinarvest kanina sa ating bakuran. Ayan, medyo hiniga-piga po ng konti gamit ang kutsara. Ayan, kapag nakita nyo na po medyo lumalabas na yung kulay, pwede na isalang sa pitcher, pero babad muna natin. So ito muna ang ating unahin. Ayan, dahil po nababad siya sa ref, matigas po siya, hindi ko na po siya na-defrost. Pisil-pisil, ayan, tinan nyo, yupi-upi na. Ayan, piga pa more. Ayan, hirap na hirap po magpiga dahil malagkit po ang ating honey. Ayan, purong-purong ito. Ayan, kumuha ako ng half tablespoon ng honey mo. Tapos imekos-mekos natin. Ayan, gamit ang sandok na malinis. Mekos-mekos lang. Ayan, nasa motor na yung ating nilagay na honey. Yung paghalo-halo po ay huwag halong-halo, kaya ito matunaw yung honey. So ayan na, napansin nyo na po, diba? Nagkaroon siya ng kulay, naging color blue. Ayan, kaya siya tinawag na blue butterfly flower. Ayan, diba ang ganda ng pangalan niya. Pero alam niyo po, itong pea flower na ito, napakarami pong nutrients niya talaga. Bukod po sa nasabi ko kanina, napakaganda rin po itong panlaban po siya sa mga kati-kati sa balat. Ayan. Pag napakulay nyo na po ng konti, ihalo nyo na po sa atin pong lemon water. water with honey. Ayan.
mekos-mekos lang po natin. Meron pa po akong tinira doon. Medyo marami naman po yung atin pong kinuha kaninang tea flower. So after nga po natin magawa ang ating juice, ilagay muna natin sa ref kasi mas masarap kapag mas malamig. So ayan, papakita ko na sa inyo yung outcome ng ating ginawang juice. Ayan, kung makikita nyo, purple po yung kulay niya, hindi po blue. Bakit? Kasi may lemon siya na nakahalo. So, magiging purple po talaga kasi acid yung ating lemon. Ayan. Tsaka, ang kagandahan po nito ay malamig na siya. So, tikman na natin ang ating pong lemon juice. Okay, so, dito, nagluto rin ako ng canton at tsaka nag-steam din ako ng Japanese siomai. So, ayan po. Yan ang aking dinner. Ayan. So, tignan na natin yung ating pong butterfly flower or pea flower. Sarap. Masarap siya. Manamis-namis na masim-asim, sakto lang. Hindi siya lasang dahon or lasang damo, basta masarap siya. Ang maganda rito nakakatulong pa sa kalusugan natin, di ba? Kasi natural lang. Huwag pong kalimutan mag-subscribe, comment, and share. Thank you for watching po. Bye-bye.